Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-TH, mga ka-good news, mga kababayan. Ang ating episode ngayon ay tungkol kay PBBM at sa dakilang astrologer. Itong tanyag na si Nostradamus, isang French astrologer noong 16th century. At ito ang kanyang naisulat sa kanyang libro, sa kanyang mga hula na during the 57th year of the 19th century. May taong isisilang na Bongbong Marcos. Hindi talaga binanggit dito ang pangalan, pero ang nakasulat dito sa kanyang hula ay akma na akma sa lugar at sa pangalan ni PBBM. So ito ang kanyang sinulat: "The peace of justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia." Ito kasi, Oriental Pearl in Asia, wala nang iba kundi ang Pilipinas. "An innocent boy shall be born." Ayan, isisilang daw ang innocent boy sa Oriental Pearl of Asia. Alangan naman na si Mao Zedong yun, alangan naman na si Xi Jinping, alangan naman na yung abnormal sa Mongoloid sa North Korea. Pearl of the Orient tayo ang Pearl of the Orient, ang Philippines. Ito, the Yellow Eagle, ito yung Liberal Party kay Cory Aquino kasi yellow. Holding the 15th fire, Aquino 15th president will burn, and its nation having the power of the 3 stars. Ayan o, nag-describe ng nation having the power of 3 stars. So yan yung Luzon, Visayas, Mindanao. Akma na akma talaga sa ating flag. Ayan, description yan ni Nostradamus. The new leader beholding the 16th fire, ito, pang 16th Torch Valley, pwesto, 16th fire, Duterte. Si Duterte ang pang 16. Ibig sabihin, si Bongbong ay pang 17. Grabe itong mga ano na to, prediction. "Blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeam shine as noonday shall shine from you." Ayan, so gustong ibalik ang ang dating kasikatan ng Pilipinas ni Duterte noon. Kaya sikat na sikat si Duterte. Kasama dito of course as vice president niya si Bongbong Marcos. So ito, and will start his work at the year of the Tiger 2022, and its people shall honor and force him to be their savior, leader of majority of the Filipinos, forcing BBM to run for presidency. Ito na, pumasok na si PBBM para maging presidente. "Land of the promise, the place where the greatest lover, President Ferdinand E. Marcos, will arise, and recovered glory to the heavens, who became the red sun, the blue sea, and the white thunder." Ayan, kompleto. Nandyan ang description ng ating flag Diba merong puti ang ating flag, merong yellow, merong blue, merong red. Kompleto, kaya genius din ang nakadiscovery, nakabasa ng mga pahinang ito, no? Ang nag-publish ng video na ito ay napaka-genius kasi nabasa na yung yung isinulat ni Nostradamus. Grabing research to. Kaya dapat lang malaman natin to, mga kababayan, itong prediction na to. Kasi ito ay hundreds of years, nasa 300 yata. Sinulat ito nasa 6th century. So tagal-tagal na. "This is the glory of all glory, the hope of all ages is born at the city from the north." Ayan city from the north, north ng bansa. So ano bang north of the Philippines? Hindi ba doon sa lugar ni PBBM? Ayan, Bongbong Marcos will rule in the spirit of his father. Ayan, Ilocos, Northern Philippines.
So grabe talaga ang prediction na to. Sana maganda ang ending ng prediction na ito. Bongbong Marcos is the only one who can implement wealth for humanity which will benefit the whole world as the global financial reset is approaching and the world returns to economic gold economy. Ito yung hindi alam ng marami, na ang mundo natin ngayon ay papunta na sa world reset. Itong babalik tayo muli sa una. Reset nga eh. Babalik tayo sa number 1, which is gold. Gold ang ginagamit sa trading. Ayan, so the world returns to gold economy. Ayan, at kapag babalik na yan, at may balik sa atin ng mga ginto natin na hiniram, ay tayo ang magiging America of the Asia. O baka tayo ang magiging pinaka-powerful country in the world. Kung mangyari yan na ma-reset, hindi na kasi dolyar ang ating pinakamataas na monetary money. Hindi na dolyar. Babalik tayo sa ginto. Kaya kung anong bansa ang mayroong maraming ginto, ay siyang powerful. Kailan kaya darating itong world reset, no? Pero palapit na tayo dyan. History will be repeated. Palaging nauulit ang nasa history. Ito, and will end his final mission as the wealthiest city. Blessed are you, land of promise, restorer of Asia. The Philippines' wealth will be restored in these last days. The Philippines will again become the tiger of Asia. Ayan. At yung China na yan, magiging kuting na lang yan. Tayo yung tiger, China ay pusa. Sobrang pang-aapi ng China eh. Katulad yan ng pang-aapi ni Kibuloy sa kanyang mga kasakupan. At ibababa ka ng Diyos. Iyang China na yan, kasi gustong mapagmataas siya eh, ang China. Gustong maghari sa sanlibutan. Kahit Amerika, kinontra niya. Alam niya na hindi niya kaya ang Amerika. Pero ngayon ay inaano niya eh. Pinupurmahan niya ang Amerika. Nagbabanta na siya sa Amerika, sa India, sa Japan, sa buong Asia. Si Putin na lang hindi niya pinagbantaan. Kaya yan, ibabagsak din ng Diyos yan, yung China na yan. In his other writings, these statements were also found. Ito sa mga writings ito ni Nostradamus. By the 16th year after the new millennium, ito na yung new millennium, itong panahon natin, of the 21st century, the new leader shall rule the pearl of the Orient Island in Asia. Wala na mga ibang Orient Island sa Asia. Ang China ay mainland din eh. Hindi yan island. So walang island sa Pearl of the Orient na tinatawag, kundi ang Pilipinas lamang. Ayan, ganda ng ng prediction ni Nostradamus. His name has 8 letters. Ito na tayo. Bilangin nyo nga ang alphabet, ang letra ng pangalan ni Bongbong. Ferdinand. Ito, his name has 8 letters beginning as the second letter of the alphabet. Ayan, no? Beginning as the second letter of the alphabet. Bongbong. Ayan. Bongbong. Letter B yan eh. Second letter of the alphabet. The man shall change the course of history of the whole world, and every man shall shout his name twice like the sound of the big bell. Ano bang sound ng kampana? Kapag ini-strike mo ang kampana, ang tunog niyan ay bung, 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 ganyan yan, di ba? So ito, grabing propesya ito. The man shall change the course of history of the whole world, and every man shall shout his name twice like the sound of the big bell. Yan, kung anong tunog ng kampana, yun ang kanyang pangalan. Grabe, tumugma. Bilib ako sa nag-search talaga nitong kudos pala sa nag-upload ng video na to, sa original na nag-upload. Sobrang ganda ng research mo. Binasa mo lahat yata ang libro ni Nostradamus eh.
Kaya yan, natagpuan mo yung name that sounds like a big bell. Bung-bung, wala nang iba. Bung-bung, alangan naman na bang-bang, di ba? Bing-bing, hindi rin. So, bong, 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 ganyan ang tunog ng kampana. Ang ganda. The false message by a fraudulent election shall be stopped by going about the town. Voices shall be both and chapel tinted with blood by another who contest the rule. Ito, mayroong kumakalaban. Ganyan naman sa politika, mayroong kalaban palagi. Is the prophecy coming to pass? Will Bongbong Marcos be the next president? Of course, nagiging president na siya ngayon. If God has His plan, it will surely be fulfilled. Fulfilled na nga ngayon dahil nagiging presidente na ang tinatawag na innocent boy from the island of the Pearl of the Orient in Asia. The only thing we can do is to entrust everything in His hands, and with our collective faith, nothing shall be impossible. Ayan, totoo yan. Ang problema ngayon ay hindi lahat solido na maka-PBBM. At merong puwersa sa kabilang dako na nais siyang ipabagsak. Ito yung mga kontrapartido, politika. At hindi nila kayang hintayin na mangyayari itong prediction na ito. Ginugulo nila kasi kung magkaroon ng world reset ay lalabas yung ating mga ginto. Ayan. At magiging superpower tayo. At gusto nitong mga kalaban ni PBBM na sa panahon nila mangyayari ang world reset para sila yung magiging mas makapangyarihan sa buong Asia or sa buong mundo. Kaya tinitira nila si Bongbong kasi, ayan, nandiyan sa propesiya. Kung hindi talaga nila mapabagsak si Bongbong, ay matutuloy ang propesiyang ito. Kaya ipagdasal na lang muna natin na hindi na muna magkaroon ng itong hindi magandang pangyayari sa gobyerno natin ngayon. Suportahan lang natin tong isang ito kasi nakasulat siya sa propesiya ni Nostradamus. Suportahan na lang natin si PBBM, mga kababayan. Okay, at tayo magtapos na ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood, pag-subscribe sa ating channel. God bless the Philippines and God bless every one of us. Paalam. Ingat kayong lahat.